Ano nga ba ang totoong nangyari sa likod ng pagka-aresto ni Boy Tapang? Maraming nagsabi na may kaugnayan daw ito sa April Fool's Day. Content lang ba ito? Tara, sabay natin niyang alamin sa videong ito. Inaresto ang kilalang Cebuano vlogger na si Boy Tapang o Ronnie Suwan matapos umano nitong bugbugin ang kakapanganak lang niyang kinakasama. Naganap ang pag-aresto sa social media personality noong araw ng Martes o sa mismong April 1, 2025, bandang alas 12:28 ng madaling araw. Ayon kay Police Captain Jerry Magsayo, ang officer in charge OIC ng Alcoy Police Station, humingi ng tulong sa kanilang kinakasama ni Boy Tapang matapos umano siyang saktan ng vlogger. Ang dahilan umano ng kanilang away ay nakita ni Boy Tapang ang ka-live-in na may vape, gayong siya mismo ay hindi nagyoyosi. Inamin naman ni Boy Tapang na sinita niya talaga ang partner. Sinabi ko sa kanya na, ba't ka pa nagbe-vape? Ako wala kasi akong bisyo, di ako nanigarilyo, di ako nagbe-vape. So sinabihan ko siya hanggang doon napunta sa palitan ng mga maanghang na salita. Maliban dyan ay selos din umano ang ugat ng pananakit ni Boy Tapang sa kanyang 1 taon ng ka-live-in partner. Dahil dito agad ngang nagsagawa ng hot pursuit operation ang kapulisan at nahuli rin agad ang sospek sa mismong bahay nito. Ayon sa pulisya, nagtamo ng mga pasa at sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ng biktima na kinilalang si Cristina Morales, 21 anyos, matapos nga siyang saktan ni Boy Tapang. Ayon sa otoridad, bago pa man nangyari ang pananakit ay nagkaroon na ng pag-aaway ang dalawa. Nagalit ang vlogger sa kinakasama at nagresulta ito ng umano'y pambubugbog ng vlogger sa biktima. Hindi na rin naman ang laban si Boy Tapang nang siya'y hulihin ng mga pulis. Ayon sa kanyang ka-live-in partner, matagal na siyang sinasaktan at inaabuso ng content creator, ngunit nagtitiis lang siya dahil sa pagmamahal at takot. Dahil dito, agad siyang sinampahan ng kasong physical abuse, alinsunod na rin sa RA 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act. Inamin ni Police Captain Magsayo na hindi na umano itutuloy ng live-in partner nito ang pagsasampa ng kaso dahil naawa umano siya dito, lalong-lalo na at mayroon silang anak. Hinikayat naman ni Cebu Police Provincial Office Director Police Colonel Jovito Atanasio ang biktima na ituloy ang reklamo para maiwasan ang mga susunod pang pang-aabuso umano ng vlogger. Bagaman inamin ni Boy Tapang na nagkaroon sila ng mainit na pagtatalo ng babae, itinanggi naman niya na sinaktan niya ito. Muling nagpaalala si Magsayo sa mga netizen na hindi ito isang social media content dahil ito ay isang serious incident na kinasasangkutan ng isang vlogger. Maraming netizens naman ang nagsabi na scripted ang tagpong ito, lalo na't marami ang naloko ni Boy Tapang noon nang ma-feature sa KMGS ang babaeng ito. Nang buong akala ng publiko na totoo itong nobya niya, ngunit scripted lang pala ang lahat. Kumbinsido pa ang iba na scripted lang ang pagreklamo sa kanya ng ka-live-in partner dahil natapat pa ang pag-aresto sa kanya sa mismong April na kadalasang ginagawang April Fool's Day. Para sa inyong reaksyon, mag-comment lang sa ating comment section at sa mga hindi pa nakapag-subscribe, huwag kalimutan mag-subscribe sa Showbiz Caster. Maraming salamat po.